guys, Jello here ulit. So yun guys, tignan naman natin itong Sharp na to guys, microwave oven na to guys. So inverter to. So binidyohan lang natin, ayan guys, inverter siya. Ayan. So ang ano niya, namamatay-matay daw guys. Pero sabi ko parang sa yung fuse niya okay naman, ay yung fuse niya. Ayan, tapos ito yung magnetron niya. Tapos yung capacitor niya guys, parang nandito na sa loob eh, kasama ng transformer. So ang cute kasi, ayan ang itsura niya. So inverter na talaga siya. So yan. Yan yung itsura niya. So konti na lang yung mga laman niya. Pag naging inverter na yung mga ano nyo, microwave oven niyo guys, ayun na yung mga itsura. So nawawala yung capacitor doon. So malamang nandito na yun. Nilagay na nila dito. Ayan na, nandito na sa transformer na to. Nandito na lahat. So yun guys, so nakakatuwa na yun na yung mga nasa loob niya, no? So umiinit, may power naman siya guys, yan, umiinit naman siya. So check lang natin guys kung ano yung problema. So yun guys, so isasaksak natin, ayan natin, ayan guys, nagpa-power na siya, microwave oven nakalagay. So microwave oven, so lagyan natin guys ng tubig, no, para matesting natin kung iinit siya. So yun guys, nilagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung iinit siya, no? So ayan, no? Tingnan natin kung iinit yan. So lagyan natin ng 1 minute. Sobrang ganda na nga ng 1 minute eh. Dapat nga 30 minutes lang eh, no? So checkin natin. Ayan. Okay naman. Ayan. Minute siya. So may power. So siguro namamatay siya dahil nga inverter siya, no? So malalaman naman natin. Sabi ni Bossing, pag binubuksan daw tong pindutan niya, namamatay yung power. Pero hintayin muna natin guys na kumulo. Uminit, umiinit siya. So yun guys. Ayan. So check lang natin. So inverter siya guys. Marami namang maglalabasan ngayon ng mga microwave oven, no? So, sige, yan, mapapag-aralan naman natin yan guys kung ano yung mga pwedeng mangyari, sira o ganun pa rin naman yung mga loob niya. So, nawala lang siya yung capacitor at yung ano niya, tawag dito, iba ni transformer niya. So, yun na, yung naging transformer niya, no? So, pang ano na talaga siya guys, inverter na siya. So, yun guys, finish na. Food, dami niya food eh, no? So, open na natin. 0. Ay, Rico, minute na. Init. Ayan guys, nakita nyo naman kumukulo siya. Ayan, no, kumukulo naman. So umiinit naman siya. Pero sabi lang ni Bossing, dito lang daw pag pinipindot, namamatay. So okay naman guys, okay naman tong fuse. Siguro baka nag-short lang siya dyan. Iwanan lang muna natin na nakasaksak. Pero tingin ko okay naman to. Yun na lang. Kaya binuksan ko siya para makita natin guys kung bakit namamatay-matay pag ino-open-open niya to. Yan, di naman. Parang, ayun o. Okay naman. Ayun. Stop, stop. Ayan. So, tingin ko okay naman guys. Ayan o. Mamatay naman siya. Good morning, Bossing. So, yun guys. So, umiinit naman siya. So, testingin ko lang to. So, hanggang dito na lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kanila man itong Sharp na to at inverter. So, yun guys. So, hanggang dito na lang. Ulit. So, yun guys. Vlog naman natin ulit to guys. Ang problema naman ito ay ayaw mag-start ulit. Ayan, napanood tayo ni Bossing sa YouTube. So nakita niya kung paano natin siya ginagawa. So sabi ko kay boss, sige po gawin natin to. So sabi ko samahan din niya akong balikan kasi ngayon ay Friday. So balikan ko kayo. Guys, testin rin natin to guys kung talagang hindi natin mapindot, no. So lagyan natin ng kuryente, supplyan natin ng kuryente. Checkin lang natin. Ayan guys, tumulog na siya. So nilagyan ko siya ng short dito para doon sa start. Kasi kailangan meron siya ditong pin eh, para meron siyang start, no. Tapos ito yung supply natin ng kuryente. So may power naman siya, yan guys. Yan, so pindot tayo. So ayaw talaga mapindot lahat
So yun guys, ayaw. Kahit itong start ay ayaw. No, so papalitan natin to guys ng board, itong panel niya o charge panel niya para mapindot. So wala talaga oh. Ayaw. So balikan ko kayo guys. Tagalin ko lang to.